Narito ang mga nagbabagang issue ngayong Sabado. Pasaherong nag-bomb joke sa NAIA, blacklisted, parusang posibleng kaharapin, alamin. Oplan Isnabero na magpaparusa sa mga mapiling taxi at TNVS driver, pinaigting ng LTFRB. Parusa laban sa red tape sa gobyerno. Alamin, parusa sa government employee na mapapatunayang nambabastos sa gitna ng serbisyo. Alamin, pagsusuot ng maskara o anumang headgear na magkukubli sa mukha ng isang tao, ipinagbabawal sa Maynila. Media censorship, may tuturing na paglabag sa konstitusyon ayon sa isang journalist. Pangiipit sa mga empleyadong gustong mag-resign, illegal, parusa sa employer. Alamin, hindi pagkakaloob ng 13-month pay sa empleyado, may karampatang parusa sa employer. Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahantungan ng mga sangkot at may sala? Ang mga ipinagbabawal, ating bibigyang linaw. Ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal Yan! Bawal dito sa Hoy! Bawal Yan! Sa ating unang balita, nang dahil sa simpleng bomb joke, naantala ang dapat sana ilipad ng isang pasahero papuntang Singapore ilang araw bago ang nagdaang Pasko. Ang pasahero, offloaded na, blacklisted pa, matapos nitong makipagbiroan sa mismong airport security ng Ninoy Aquino International Airport. Ang batas na nilabag ng pasahero, sa report na ito. Naharang ng Philippine National Police Aviation Security Group ang isang pasahero na nagbirong may dala umanong granada nang dumaan ito sa security check sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Wala mang nakitang bomba ng inspeksyonin ng Explosive Ordnance Disposal at K9 unit ang bagahe. Yung bomb joke, di ba? Yung pagbibiro na may bomba ako rito. Well, batas na ngayon yan. Bawal na bawal yan. Number 1 niya. Huwag na huwag kang magbibiro kahit sa panig ng airport, lalo na kung nasa loob ka na ng aeroplano. Mabilis na in-offload at binlacklist ang pasahero mula sa apektadong airline. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 1727 o mas kilala bilang Anti-Bomb Joke Law, ang sino mang nagbitiw ng biro at nagpakalat ng maling impormasyon ukol sa presensya ng bomba at kahalintulad na explosive device ay posibleng mahatulan ng kulong na hindi lalampas sa 5 taon. May karampatang multa rin ito na hindi hihigit sa 40,000 piso. Depende sa hatol ng korte. Ang sino mang maaresto sa paglabag sa batas na ito ay hindi papayagang magpiyansa habang nililitis ng military court. Paalala pa ni Aviation Security Group Chief Police Brigadier General Junicio Bartolome, mahigpit nilang ipatutupad ang zero tolerance policy pagdating sa anumang uri ng bomb joke. Sa kaugnay na balita sa tindi ng daloy ng trapiko dito sa Metro Manila, tila wala nang pinipiling oras ang rush hour sa kalsada. At ang mas nagpapasakit pa sa ulo ngayon ng mga commuter, mga TNVS drivers na hindi namamansin ng pasahero o di naman kaya ay paulit-ulit na nagpapakancel ng biyahe. Bilang tugon, muling pinaigting ng LTFRB ang kanilang pagbabantay na tinawag nilang Oplan Isnabero. Ang iba pang detalye sa susunod na report. Talamak lalo na tuwing holiday season ang mga dimanong Isnaberon drivers ng taxi at Transport Network Vehicle Services o TNVS na karaniwang inireklamo sa pagtangging magsakay ng pasahero. Bilang tugon dito, pinaigting ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II ang monitoring system ng ahensya sa ilalim ng programang Oplan Isnabero. Tayong tigil na babantayan natin. Nationwide po to, maglalatag po tayo ng mga tao sa mga commercial districts
para tapos yung ating online Facebook social media complaint center bubuksan natin para for any complaint ng ating mga pasahero, yung mga contracting of passengers, refusal to convey. Magkikipagtulungan din sina Mendoza sa mga TNVS company para matukoy ang mga pasaway ng motorista at ang masilbihan sila ng show cause order upang pagpaliwanagin. Isa rin sa binatikos at pinangakong aksyon ng LTFRB ang ilang TNVS applications na ang disenyo ay posible makapanamantala lamang sa mga pasahero. May isang app na kita ko kahapon, pag may pasahero, ayaw tanggapin ng mga driver, may accept kailangan i-accept ng driver Walang nag-a-accept doon sa pasahero yun. Ay, bakit to? So, yung program application, ganun ang pagkagawa nila. No? Kung walang driver na nag-accept, walang makukuhang ride. You cannot not provide the service. Samantala sa ilalim ng Joint Administrative Order No. 2014-01 ng LTFRB at Land Transportation Office o LTO, ang sinumang driver na mapatutunay ng i-stop ng pasahero o nangungontrata ay papatawan ng multang 5,000 piso para sa unang offense. Aakyat ito sa 10,000 piso sa ikalawang offense at posibleng 1 buwang pag-impound sa kotse o pagsuspindi ng prangkisa. Sa ikatlo sa mga susunod pang offenses, 15,000 piso na ang multa na may kasamang revocation ng Certificate of Public Convenience o prangkisa. Samantalang nag-viral kamakailan ng vlogger na si James Dicken makaraang tiketa ng kanyang anak dahil sa paglabag sa batas trapiko. Ito'y matapos ireklamo ng vlogger ang 15 araw na deadline na ibinigay ng Land Transportation Office o LTO, kung saan lampas sa kalahati sa mga ito ay saklaw ng holiday o ng weekend. Isang malinaw na halimbawa ng red tape. Ang batas na nagbabawal dito, alamin sa aking report. Nalagay sa sentro ng atensyon ng Land Transportation Office o LTO matapos mag-viral ang reklamo ng vlogger na si James Dicken kaugnay ng paglabag ng kanyang anak sa batas trapiko. Reklamo ni Dicken 15 araw ang ibinigay sa kanila ng ahensya upang resolbahin ang kaso. Pero higit sa kalahati nito ay saklaw ng weekend at holidays, bagay na nagpahirap at nagpatagal ng aniya ng proseso. Saklaw ito ng Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, ang batas na siyang nag-amyenda sa Anti-Red Tape Act of 2007. Layo ng batas na pasimplihin ang government transactions, na magtakda ng processing period, mag-automate ng extension ng anumang permit o lisensya, at magparusa sa kapabayaan sa trabaho ng mga nasa gobyerno. Nilikha rin ito ang Anti-Red Tape Authority o ARTA na siyang nagmomonitor sa pagtalima ng mga ahensya ng pamahalaan. Ang reklamo ni Dicken pasok sa Section 21 Clauses B at G ng naturang batas, kung saan pinasusumite ang kanyang anak ng mga dokumento na hindi naman nakasaad sa Citizens Charter. Gayun din ang napakaikling panahon para tugunan ito, nalabas naman sa kanilang kontrol. Ang sino mang lalabag sa batas na ito ay posibleng patawan ng 6 na buwang suspensyon sa unang pagkakasala. Sa ikaliwa at huling offense, kasong administratibo at kriminal na ang haharapin ng opisyal na may kasamang habang buhay na ban sa public office, pagkakatanggal ng retirement benefits at kulong na 1 hanggang 6 na taon. May kasama rin itong multa na hindi lalampas sa 2 milyong piso. Sa usapin pa rin ang pasaway sa gobyerno na pahugulgol na lang sa loob ng opisina ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Novaliches, Quezon City ang isang babae matapos umanong bastusin ng empleyado ng ahensya. Ang biktima hindi na nga nakuha ang kanyang nire-request na TIN ID. Ininsulto pa ito. Ano nga bang parusang kinakaharap ng sangkot na empleyado? Balikan natin. Terminated na sa kanyang trabaho ang isang empleyado ng Bureau of Internal Revenue o BIR office sa Novaliches, Quezon City nang may reklamo sa umunoy pambabastos sa isang babae. Nagugat ang tensyon ng personal na pumunta ang biktimang sinika sa opisina upang makakuha sana ng TIN ID para sa kanyang trabaho. Paliwanag ng dalaga, makailang ulit na siya sumubok ng online TIN application pero ilang ulit din itong pumapalya bagay na pinakita nito sa nireklamong empleyado at tila agad nitong kinainis bago siya nito pagtaasan ng boses kalaunan. Dito na makikita na pahagulgol si Nika, kaya napilitan na lamang ito umuwi, bitbit ang hindi inaasam na TIN ID, kundi ang hiya.
ang ginawa ng empleyado labag sa Section 4 ng Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, kung saan nakasad ang isang public servant ay dapat magpamalas ng commitment sa public interest na may profesionalismo at dedikasyon. Taliwas din ang naging pakikitungo ng empleyado sa biktima sa inaasahang maagap at magalang na pagharap sa publiko ng isang public servant, gayon din sa tila pagpapaywatig dito sa may ng pag-intindi ng biktima sa kanyang instructions. Ayon sa naturang batas, anumang paglabag sa RA 6713 ay papatawan ng multa katumbas ng 6 na buwang sahod o suspensyon na hindi lalampas sa 1 taon. Sa kaso ng BIR employee, pinatawan nito ng work termination dahil sa bigat ng violation at gayunpaman, pinadalan pa rin ito ng show cause order upang makapagpaliwanag ng kanyang panig sa insidente. At kung sakali namang mas mabigat pa ang ginawang offense sa empleyado, posibleng isang guni sa ibang katulad na batas ang karampatang parusang ipapataw. Para sa mga Manilenyo riyan, makinig ng maigi. Nabalot ng kontrobersya ang pinakabagong kautusan na nilagdaan ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na tinatawag na Anti-Balaklava Ordinance. Sa ilalim ng ordinansa, bawal na ang pagsusuot ng balaklava, face mask at mga headgear na magkukubli ng pagkakakilanlan sa mga pampublikong establishmento. Ang iba pang nilalaman ng ordinansa, tinutukan ni Dustin Bayog. Bilang karagdagang security measures sa lungsod ng Maynila, ipinagbabawal na ang pagsusot ng maskara at katulad na head accessory sa loob ng commercial at government building alinsunod sa Anti-Balaklava Ordinance na nilagdaan ni Mayor Isko Moreno Domagoso. Sa ilalim ng Ordinance No. 9134, hindi na pahintulot ang makapasok ng pampublikong establishmento ang mga naka-helmet, naka-face mask, naka-balaklava, gayon din naman naka-hoodie na magkukubli ng kanilang pagkakakilanlan. Saklaw ng direktiba ang mga motorcycle rider na hindi naman nagmamaneho o nakatambay lamang sa meskinita, parking lot at tabing kalsada. Maituturing na rin paglabag ang hindi pag-alis ng maskara o headgear kahit ito ay pinag-utos na ng otoridad. Exempted naman sa anumang pananagutan ang pagsusot ng medical mask, lalo na sa mga may malubhang karamdaman o hindi naman kaya sa panahon ng public health emergencies tulad ng pandemya. Nirerespeto rin ng ordinansa ang mga reliyon na kinakailangan gumamit ng head accessory bilang bahagi ng kanilang pananampalataya. 1,000 ang multa sa unang offense habang aakyat ito sa 3,000 sa ikalawang offense. Sa ikatlo at sa mga susunod pa mga paglabag, tataas na sa 5,000 ang multa na may kasamang kulong na 15 araw at posibleng pagbawi ng lisensya kung motorista man ang mahuhuling lumabag sa batas. Sa iba pang issue, isa ang censorship o ang paghaharang sa impormasyon sa mga tipikal na hamong hinaharap ng mga mamamahayag. Gaya na lang po ng inyong lingkod. Ito'y kahit pa nakakabit mismo sa saligang batas ang konsepto ng malayang pamamahayag. Ang paliwanag dyan ng ating nakapanayam na mamamahayag. Narito at balikan natin. Mga sarili nila ay hindi binibigyan ng pagkakataon na mailabas. So yun yung tinatawag nating censorship. Maybe because probably involved siya na ayaw niyang malaman ng public, na ayaw niyang mailabas. Paliwanag pa ng veteranong journalist na si Leo Laparan II, nakasaad mismo sa Article 3, Section 4 ng 1987 Constitution ang konsepto ng malayang pamamahayag.
Saklaw nito ang freedom of speech at expression, freedom of the press para sa mga mamamahayag, freedom of assembly at right to petition, gayon din ang limitasyon sa mga kalayaang ito. Actually, may mga impormasyon na pwedeng makasama no, pag nilabas natin ng ganun-ganun lang, especially information that may involve our national security. No? Although, kung mapapansin natin, karamihan kasi sa mga impormasyon na inaharang ang pagpapalabas ay yung mga actually ito yung mga impormasyong makakatulong sana sa publiko na yun nga sa kasamaang palad marami lalo sa mga nasa kapangyarihan sa ating lipunan ay talagang ginagawa nila ang lahat no para hindi mapalabas itong mga impormasyon na to. Samantala, nilinaw rin nila para ng pinagkaiba ng mga journalist sa mga umuusbong at nagpapakilala ngayon ng mga journalist sa social media. Aniya ang mga mamamahayag na dumaan sa pag-aaral ang silang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa impormasyon at katotohanan. Kaya't sila rin ang malimit na mabiktima ng censorship, lalo na kung may natutumbok na mas malaking sikreto sa likod ng balita. At ngayong bagong taon, paniguradong marami na namang empleyado ang nagsusumite ng kanilang resignation para magsimula ng panibagong kabanata sa kanilang buhay. Sa kasamaang palad, ilan sa kanila ay naging mahalaga na sa pagpapatakbo ng organisasyon at mahirap nang hanapan ng kapalit. Dahilan para subukang harangin ang kanilang pag-alis sa kumpanya. Pwede nga ba itong gawin ng management? Alamin natin. May mga pagkakataon na ang isang empleyado ay nais nang umalis sa kanyang trabaho dahil sa ilang personal na dahilan. At kapag umabot ang isang trabahador sa ganitong punto, may ilang mga hakbang lamang siya na kailangang gawin na bahagi ng proseso sa pagbitiw niya sa trabaho. Kabilang na riyan ang pag-abiso sa mga amo niya, isang buwan bago ang inaasahang pag-alis o ang tinatawag na 1-month advance notice. Ito ay sa paraan ng pagsusumite ng resignation letter. E paano naman kung matapos mag-abiso ang isang empleyado at maisumite ang mga kailangang dokumento ay hindi ito pinayagan ng kanyang amo? O mas masakla pa, ay iniipit ito para hindi tuluyang makaalis. Batay sa 1987 Constitution, isa sa mga basic human rights ng bawat individual ay ang kalayaan mula sa sapilitang pagtatrabaho. Nakasaad din sa Labor Code of the Philippines na nangangalaga sa mga karapatan at namamahala sa mga practices sa trabaho na ang sinumang employer na mapatunayang nang iipit ng kanilang mga empleyado ay maaaring pagmultahin ng 1,000 hanggang 10,000 piso o pagkakakulong ng 3 buwan hanggang 3 taon. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte. At bago po tayo magkalimutan, Enero na't lahat pero hindi pa rin nakakatanggap ang ilan ng 13-month pay. Sa ating batas, sino-sino nga ba ang dapat makatanggap nito? At kung pasok ka naman dito pero wala ka pa rin natatanggap nitong 2025, nako, isa na itong malinaw na paglabag sa batas. Narito ang mga detalye. Tuwing sasapit ang Disyembre kasabay ng mapaganda sa Pasko at Bagong Taon ay ang pagdating din ng inaasam na 13th month pay alinsunod sa Presidential Decree No. 851 o ang 13th month pay law. Kaya sa oras na ma-delay o hindi ito ibigay ng employer, may tuturing itong paglabag sa Labor Code at posibleng ireklamo sa Department of Labor and Employment o DOLE. Saklaw ng direktiba ang mga rank and file employee, maparegular, probationary o contractual, basta nakapagtrabaho ng kahit isang buwan sa kumpanya sa loob ng calendar year. Ayon pa sa Republic Act No. 10653 at BIR Regulation No. 8 Series of 2018 na exempted mula sa bawisang 13th month pay na abot ang hanggang 90,000 pesos. Hindi sakop ng batas na ito ang mga government employee, mga kasambahay o yung mga trabaho nakakomisyon. Nakasaad din na ang mga employer ay may hanggang December 24 o bisperas ng Pasko lamang para ibigay ang 13-month pay ng kanilang mga manggagawa. Wala man itong criminal liabilities, maaaring kasuhan ng empleyado ang kanyang employer ng money claim sa National Labor Relations Commission o NLRC at maritong maharap sa sanctions at penalties na ipapato ng DOLE depende sa laki ng halaga na hindi nito nabayaran. Habang ang empleyado nagreklamo ay makatatanggap ng additional legal interest na 6% at posible rin ang attorney's fees na i-award sa kanya kung siya ang mananalo sa kaso.
At yan ang mga isyong panlegal na gumagawa ng ingay nitong mga nagdaang araw. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapaalam ng inyong mga karapatan. Sa panig ng batas, bawat isa ay may kakayahang lumaban ng patas. Bawat pananagutan, ating tatalakayin. Dito lang, sa Hoy! Bawal Yan! Muli ako po si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan!